Okay, gabay na si Sir Santino Aguilar, no, ang OIC sa Law Enforcement sa LTO Region 10. Ato magkauban gabay na. Sir, by the way, kumusta ang atong gihimo labi na sa pagpahigayon, no, sa mga kalihukan sa pag-impusar sa inyuha sa law enforcement sa LTO? Yes sir, may muntag sa tanan, no, o ubay-ubay na gid ato nga flag down nga para karon nga muntaga. Actually, ang nasa tay mga tag nga para kay among i-check ang ilahang roadworthiness gid sa sakyanan. O ang ilahang rehistro kung expired ba o dili, kay ang gipangusgan man sa atong opisina karon ang no registration o travel policy. So naami diri karon diri sa Misamis Occidental nga mag-enforce sa atong Republic Act 4136 kay dugay-dugay na pud namong wala mabisitay diri sa Bisoc sir. Sa Misamis Occidental sir, sa inyo lang taw nagapagapo ka na kolorom o wala na renew nga mga resto o mga driver nga walay mga driver's license? Naaputay na nga flag down sir nga ng mga kolorom pod nga usay expired na ilang mga provisional authority, no. O naaputay mga flag down gali nga mga expired na ang mga rehistro. So namatay gitawag nga technical impounding, amo silang gi-issuean og ticket, gikuha ang lisensya, at the same time among gikuha ang plaka para maparesto nila before nila i-claim ang ilahang plaka lugar, ila sang i-rehistro ang maong sakyanan. So pwede sa namo sila i-impound bali. So ganina natay mga motorcycle nga na-impound nga mga expired ang mga rehistro. Pero in Region 10 sir, problema bagyapon ninyo na ilabi na mga kulang nga dokumento nga magbiyahe na? Nagid sir, kulang gid na, especially ang di lugar sa pagdaog kani mga motorcycle gid ang medyo daghan gid kaayo problema gid sa ilahang mga dokumento. Kasagara gid sa among data, kasagara gid ang mga delinquent or mga expired nga mga motor vehicles sa mga motorcycle gid. So munang kada para namo siguro magparamig na pulo ang pito ana expired gid sir. Ana, labi na sa mga diri nga mga lugar bitaw sir nga di kikabistahan kayo. Dili sa ingon nga ang mga motor rider na ang ginawdawon, no? Dili sa tihon ana sir, kinaman tay team nga motor ay parahon, na po tay team nga four wheels ang parahon. Ang isa ka team nato gali dia is truck ang pamarahon. So tanan ta sir, wala tay pili parahon nato tanan. Laras ni siya tanan. Laras tanan sir. Okay. So in terms sa kaning mga di pasayroan sir, nga mga sakyanan apil magyapon ninyo. Apil tanan sir, ato po nang i-check ang ilahang prangkisa gali kung expired ba o dili. Kay kung expired ang ilahang mga prangkisa at kolorom siya. At the same time atong kung kumpleto manggali siya pero tan-aw nato ang capacity sa pasahero nga iyang gisulod sa maong sakyanan kay ang kampanya po sa atong opisina kanang overloading, kanang sardinas bitaw nga pagpiyot ang tanan. So kung nami mga sapuna na atog yung tikita ng maong driver ana o kung mahimo ipasukos pa nato ang maong operator ana nga nung allow sila mga inana nga ipapuno gid nila ang maong sakyanan bisag naay capacity ra gid ana sir. Mga pilay penalty ana sir, possible nga penalty nila ato bangon, no. Kasi mga possible sanction nila ana. Kung breach of franchise na siguro sa mga 6,000 siguro kay sa prangkisa nila ana dapat dili man sila mag-overload bali. So mga ana nga kantidad sir. Okay. So karon isa pa yung mga kauban ninyo ga-augment nga forces gawas sa LTO, no, nga inyo mga kaubanan. Kani sir, pahimagno gini sa atong regional director, no, si RD Nelson Manaloto, ang atong director sa LTO Region 10. Ug atong hepe diri sa Osamis nga si Ma'am Salome Navarro nga dito kami sa iya ganina nag-meeting nagkortesiya mi sa iya para mag-augment aning operation sir. So sa pagkaron wa pay pilay ginakanon sa wala pa mo sir kay mo pagkaron mo pa among pag abot diri nga area. So wala pa ginamo makwenta tanan mapilagit ang pila tanan pili data sa among datakpan karong butagan. Pero random inyong kuan, no? Random na sir kung makita nimo auto na mga motorcycle, trucks ganina for hire tanan. Wala tay pili parahon nato tanan sigon sa natay makita nga mga murag initial violation nila sir. Unsay mga naka-schedule na himo na ninyo, no? Sir, nga napahigayon na gawas sa Misamis Occidental. Napuntay Lanao sir. Matutag Lanao na atong team sa Lanao area. Napuntay isa ka team nga nag-conduct of enforcement. Synchronize mo? Synchronize karon sir sa ang isa ka team nagpabili nito sa Cagayan de Oro para pud pag dako pod or pag-enforce aning Republic Act 4136 pod. Pero kinatibuk-an kana bang nagtuman man ka ang mga motorista, no, sa
Northern Mindanao. Naman po sir, naman po yung nagtumang yun. Pag-check na mo, kompleto tanan and all na. Pero kana makita nimo nga naay kapanghunong sa unahan kana mga problema gina sila. Oho. Pero dili pasabot nga kanang hunong sila dili na mo adtuan, natuan ya po na namo na. Okay. At bisitahan na sa atong isa ka patrol karon para pag-inspect ang mga sakyanan nga nag-illegal parking diya. Okay. So ang ginala sir, kasi gara manghunong no. Mm. Manghunong nga kada bang sabi mo wala na, mamagi ala. Hindi sila dakpon. Dakpon niya po nato sir kung naang driver diya nga naka-obstruct, tikita nato for obstruction kung ano nag-parking sa diya, nag-double park sila diya. Tungod nila nga muhunong sila kay wala kulang ilang dokumento. Di sa pwede sir kay in the first place gan yun sa nila og abot diri, meaning to say nagamit sila sa atong public road lugar bali. So violation siya. At the same time, di sad siya pwede nga mag-parking diya sa highway kay dili man na-intended for parking diya. So kung unattended, diyaan nilang sakyanan, among i-picturean ng mga unit, kuhaan na mo plaka for illegal parking. I-alarm na mo sa among opisina. So dili siya ma-resto not until nga dili niya mabayaran ang iyang violation ng illegal parking. Ang pina depende ba na sir, na national ba na ang illegal parking nga penalty? National na sir, national na nga. National ang implemented yun. National kita sa kuan man ta sa kaning TOP man itong gamit no, kaning temporary operators permit. So dili ni siya citation, balik ka nang sa LGU. Pag mudakop mi, i-confiscate gina mo ang driver's license. Kana de-issuean na namo sila kaning ticket, TOP. TOP ang gamit yun. TOP ang gamit sir sa atong opisina. Ang citation. Ang citation sir kana lang sa LGU. Sa LGU Kana man lang siya, no? Oo. ka mga city ordinance sila, local So, ordinances. Pero kamo National law gid ato sir. Kaya ato gi-implement sir. sir, ang penalty sa kanang mga kondoro, sa natin pinamay. Depende sa unit sir, kung van bali, kung masapunan mo sila nga nang ulurom is 200,000. Kung bus lugar nga wala gyud say prangkisa nga namasayro siya is 1 million. Ang taxi is naman siguro sa 150. And then ang motorcycle is 6,000 pesos kung nang ulurom sila. Sir, siguro mo yung pabot na lang ang mensahe sa tanan, no? Labi na karon ang ihugtan sa LTO ang pag-implementar no sa balaod sa Eskwelanan. Yes sir, una sa tanan, daghang salamat sir no sa DXDD sa kaning opportunity nga pag nag-share mi sa among mga kalaman diri. And then kami lang sir, giyangyo lang namo ang atong mga kisuunan nga ang among opisina mo karon sir nangihusgan gyud sa no restriction no travel policy. So kailangan nato iparesto ginato atong mga sakyanan kay para ma-check lugar bali sa LTO pod kung roadworthy ba gyud siya o dili. At the same time, safety po na atong pagbiyahe na sir. Ito nagkauban si Sir Santino Aguilar, no? Ang atong OIC sa Regional Law Enforcement Section sa Land Transportation Region 10 nga mihimo sa pag-operations nila no? Diri sa area diri sa Misamis Occidental. Kaban ako si Double T 45 Dudong Bargamento, ganito si Double 8 Manuel Loren Kino Jr. Salamat.